book of Galatians. Galatians chapter 6, verses 7 to 10. Galatians 6, verses 7 to 10. Okay, I will be the one to be reading this. Okay, verses 7 to 10. Dayon, just follow with your eyes. Okay, sige. Okay, are you there with me? Say amen. Okay, verse 7 says, "Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall all the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith." Let's pray. Loving God, Heavenly Lord, we are grateful indeed for you are our God whom we serve. We thank you even for this time nga makatuon kami sa imong pulong. Panalangini ang kami amahan, and even ako Ginoo nga magdala sa imong pulong. Hide me on your cross and be the one to be glorified in our midst. Forgive us of our sins. In Jesus' name, amen. Okay, malihog manglingkod mo. So ako nang gitituluhan ang ato nga mensahe karon og reaping what you sow. Okay, it has something to do with sa pagpugas o sa pag-ani. Okay? So kung makita nato diri sa Luke 12:24, it has something to do with a certain raven, no? Sa Luke 12:24. Nagaingon siya diha nga, consider the ravens, for they neither sow nor reap, which neither have storehouse nor barn, and God feedeth them. How much more are ye better than the fowls? So it tells us about ravens nga diin wala sila nagpugas o wala sila nagaani. Pero wala gani sila butanganan sa ilahang mga sa mga giani, of course, no? Pero ang Ginoo naga-fed kanila. So gihulagway na kung gi-fed sa Ginoo ang mga ravens nga diin wala nagpugas o wala nag-ani, how much more sa atoa? We are better than them kay nganuman. Tungod kay kita kabalo mo pugas o gitagaan tag intellect nga kabalo mo pugas ug mo ani. So thus we are better than the fowls of the air, the ravens, no? Sa mga langgam. So kaning gitawag nato og sowing and reaping, usa kini ka biblical principle that teaches us about the consequences of our actions, no? So unsay ato ang gipugas, maato na siyang pag-aanihon. It applies to various areas of life and involves both positive and negative outcomes. So sa atong pagtuon karon, ato lang paghisgutan ang tulo ka mga punto mahitungod sa pag-ani sa unsay atong gipugas. Now, the first one is on quantity. Gidaghanon ang amount sa imong sa seeds nga atong gipugas diha sa yuta, no? So the first thing is if we sow bountifully, we also reap bountifully. No? Verse 6 in 2 Corinthians chapter 9 says, "But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully." So sowing seeds which are in bountiful, daghan kayo, mag-aani punta og daghan pod. Kung ito nga makuanan nga diin, kung mag-aani ta og usa ka seed nga diin mitubo na, iba, mahimo na siyang pagmamunga na siya, mas mudaghon multiple times. So kung daghan ang mga seeds ang imong nagpugas, so daghan pod ang maani. So just imagine nga din na say usa ka farmer diin nagatindog sa usa ka vast field. So naa siya bag of seeds sa iya o kani nga mga seeds, no, nagrepresent ni sa atong mga choices, nagrepresent ni sa atong actions and even our attitudes, no? Then we consider sa mga scenarios nga mahitabo kung siya magapugas. So og ang kani nga farmer, if he sowed the seeds in a bountiful manner, meaning daghan ang mga seeds yang gipugas, no? So ang farmer generously nagascatter sa mga seeds across the field.
Dayon unsay ang gibuhat? He invest time, effort, and even yang nga resources nga diin into planting kani nga mga seeds, no, or variety of crops. Unsay ang gibuhat? Iya kini nga gitubigan. He nurtures them. He tends to the plants, no? Yang giatiman diligently. So unsay resulta? So sa diha nga ang harvest time. So of course di man na pagkaugma mag-harvest, di ba? So diha nga ang time sa pag-harvest moabot, ang field is abundansya. Tungod kay daghan siya og gipugas og na on the process na siya iya kini nga giatiman. So the farmer reaps a bountiful harvest. So unsa man, dili lang kay gamay, no? Daghan nga mga grains or mga fruits sa iya nga gipugas or fruits or vegetables kung sa mga iya nga gipugas, no? So ang iya nga mga wise nga mga choices nga giubanan sa iya nga hard work nagdala kaniya sa daghan nga mga panalangin. Someone say, the more you give, the more you get. The more you sow, the more you reap. So that is in proportion. So if we sow bountifully, we also reap bountifully. Amen? So nagisgot sa gidaghanon sa atong gipugas. Unsa may atong gipugas, daghan ba or gamay ra? So in terms of how we sow seeds of sa atong pagtabang, no? As we take a look at the field of harvest sa missions, no? As we give our missions offering, kumusta ang atong gipugas? Daghan ba? We are talking about daghan gamay raman ni sir. So but if we take that in terms of percentage, so butang tana kay 1,000. So kung naghatag kag offering nga about 200, dako na na. Kay sa gi-compare sa na 10,000 nga taghatag lag 1,000 for them. In terms of percentage na sa gisulti usab ni Jesus sa diha sa katong usa ka widow nga nag-throw siya og just 2 cents or 2 mites diha sa panudlanan or sa offering. So sowing bountifully. Now, in the other way around, on the other hand, if we sow sparingly, we shall also reap sparingly. Amen? So ingon siya diha sa atong gibasa kaniya sa verse 6, he which soweth sparingly shall also reap sparingly. So there is some proportionality. So dili mo nga magsuka og magpugas ka og gamay, muani kag daghan kayo kaysa nagpugas og daghana. Amen? So that is what we can see about this nga situation. So when we have that sparing pag-sow, no? Meaning ginagmay lang nga pag-sow, dili bitaw marag dinaginot, marag ininot nga pagpugas bitaw. So mao ni mahitabo kung kato nga farmer nga pagpugas og bountifully, in contrast if he sows some seeds, no? Okay, nihit kay in a stingy manner. He hesitates to plant too many. Dayon kay fearing scarcity na mga bot man siguro nga scarcity or kagutom, so gamay ra yung pugas eh. He sown sa may maani. Makaani ra pud siya og ginagmay, no? Sa iyang pagpugas iyang gidiglek ang some of the fields nga pwede unta pugasan. Dito mi gahapon adto mi pagadian kita na kun ay mga rice field uban gaani na. Napoy uban nga nagtanom. So what if katong ilahang nga gi-cultivate para ready na itanom wala tamni. So sayang, no? So this is sowing sparingly. So in that manner makita nato unsa may ang ilahang iyang produce ani. So the crops are scarce, no? Nihit ra pud, and he struggles to gather enough to sustain himself. His lack of generosity and effort results in limited blessings. Now, what if a certain farmer pagyud nga diin kanang na siya seeds nga dapat ipugas, no? Say humay or mais, kanang pangpugas ba? Pero instead og gipugas iya hangi gikaon. No? What I mean mo iyang giluto instead na ipugas gikaon. So unsa man after a time nga diinting harvest unsa may iyahang maani. Kay naunta siya ipugas wala niya gipugas. So expect siya nga dili siya usab makapugas. Amen? So if we sow nothing, the third one is we also reap nothing. So may imong i-expect kung wala kay gipugas. Tagay ko sa may baan, mangayo ka, no? So maning mga bahin wa gani gapugas, di ba? Murag lehkuan kayo, murag awkward pamation. Ang imong madawat ana murag dili imong regalo, grasya, di ba?
dili na nimo inani, pero gihatag na tungod somebody, nag-ani sila o gihatag sa imo. So meaning kung wala tay gipugas, we expect pod nga wala tay anihon. Siguro klaro man siguro na. So what you mean is, so gusto ka gusto ka ani nga certain nga mahitabo sa imuha. No, ibutang tayo in some of professional way, gusto ka mahimong engineer, say electrical engineer. Wa gani ka gapugas mo ga-desire ana sa imong una-una nga mahimo na. No, so wala gyud why walay liso sa pagpugas ani para sa unta ugma damlag mahimo ka nga engineer. So in that manner makita nato ani nga proportionality. So in verse 7 of Galatians chapter 6 it says, "Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap." So unsa imong ipugas, mausap imong pag-anihon. So meaning kung wala tay gipugas, wala tay giani. Kung nagpugas tag nihit kayo, ang ating pag-ani nihit ra pod. Kung pagpugas ta og in a bountiful manner, wow, we expect some bountiful blessings nga ato nga madawat. So that is on the quantity nga atong gihisgutan, amount sa ipugas og sa anihon. So now let's take a look at sa ikaduha, on quality. Ang kalidad o ang klase sa imong anihon, the kind of seeds we sow determines the harvest we will reap. So unsang klase sa imuha, ang sa unsang liso nga imuhang gipugas. Now, imagine the case. Ang usa ka farmer nagpugas siya duha ka klase nga liso. Ang usa kanang corn nga medyo ang iyang variety pag yun nindot. No? So mao na iyang gipugas. Then ang katong nga farmer pod nagpugas pod og kanang unsa man? Kanang bitang tunukon. Unsa man hibi-hibi di man na ipugas no. Pero daghan kay siya ana, iyang ganahan nga mahimong ipugas pod. No? So gapugas siya og corn og something nga diin tunukon or poisonous nga plant. No? So iyang gibutang na sa ground, no? Iyang giamumahan, what do you expect nga iyahang anihon? Of course, katong iyang gipugas ng mais, mangani siya og humay. Mangani siya og mais, di ba? O katong nagpugas siya og tanom nga diin tunukon or something nga poisonous, unsa may ang anihon? Mangani siya og maayo nga apple. No, dili. Ang iyang anihon is tunukon og poisonous food nga something, no? So that is unsay quality sa imong gitanom, mao pud nay quality sa imuhang anihon. So ang ground wala nagmine unsay imong gipugas. Ang iyaha lang is because of that free kanang sa iyang pag-fertility sa sunshine and the water that is free nga naa diha mo mutabang ana nga mao nga tanom to grow. No? So pero along the way dili siya mahimo ma-change. Ang corn nga along the way mahimo na siya pagkataon-taon, nahimo na siyang humay. Di pwede, no? Or katong tunokon or poisonous nga plant yang gitanom or seed, pagkataon-taon nahimo siyang apple tree. Dili siya. Ang imong ipugasan nga katong nga ground, wa say pakialam unsay atong gipugas, ang iha lang sa diha nga siya motubo, mo brought forth siya sa unsang prutas nga dapat iyang fruit nga ihang ibunga tungod sa klase sa seed nga imong gipugas. No? So mo na sa kalidad sa atong ipugas. Now, let's take a look at Deuteronomy chapter 11 verses 26 and 28. That has something to do with blessing and cursing, di ba? Sa giingon sa diri sa verse 26, "Behold, I set before you this day a blessing and a curse." So unsa man sa verse 27, kanos anay blessing? A blessing if we obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. Do we have the commandments of the Lord? Do we have us ato ang guiding principle sa atong kinabuhing Kristohanon? So mao ni ato makita nga diin kung at daan siya yung mga mando diri. Now, unsa daw karon sa nato makaangkon tag panalangin? Kung nag-obey ta, nagpugas ta og obedience, of course ang atong maangkon, ang atong maani is blessing. No? So it takes time might be, but the sure thing is as the Lord promised us, if we obey, blessings will come in. Amen?
Now, in verse 28, ingon siya diri, and a curse, unsa man, if we will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way which I command you this day to go after other gods, which ye have not known. So in that sense, kung nag-disobey ta, so dili maayo ang iyahang nga bunga. Unsay bunga, as mentioned diri, tunglo. Diba? So, ganahan magtunglo. Marag dili maayo, no? Siguro tungol sa manok, marag mas ninod kan, pero tunglo di maayo. Okay, so in that sense, marag, makita nato nga diin, unsa nga kalidad sa atong gipugas. Is it obedience or disobedience? So in this case, sa quality, sa kalidad, sa klase, or the kinds of seed that we are sowing, let's identify that into two groups. The one is what we call the not good seeds. No? Dili maayo nga mga seeds or mga liso. No? So, mao ni nga diin, something nga diin, imo nga gibuhat in not obeying God's word, in not following the principles that God has set in His word sa atong pagkinabuhi diri sa atong while we are still on earth. Now, in verse 8 of Galatians chapter 6, ingon siya diri, for he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. So those things that are things gadiin some sort of disobedience or mga seeds or atong gipugas gadi maayo, it has something to do with sowing to our flesh. Note that the flesh is contrary to the spirit. No? So ang flesh dili gusto mo buhat o mga espirituhanong bahin o in contrary ang mga espirituhan ang atong spirit sa dili gusto unta o ang spirito or ang Ginoo dili gusto mo buhat sa mga fleshly nga mga butang. So if we siya nga nagpugas to his flesh will surely reap of the flesh reap corruption. Dili ka mo pugas of his flesh, mga unudnon nga mga buhat, dili kay mga nita og espirituhanon nga bahin. Does that make sense? Unudnon ang imong pugas, puro unudnon ang imuha nga pagipangbuhat para lang sa unod, pagtagbaw sa imong kagalingon nga mga unudnon nga pagbati, whether it is something in terms of imong gusto nga buhaton nga contrary sa pulong sa Ginoo. So makita nato diri nga diin mao na iyaha nga atong anihon. So no one wants a life constantly filled with this kind of fleshly nga diin nga mga results. Now, if we talk about worries, no, if we talk about fears and frustrations, I don't think ganahan mo ani nga mao ni inyuhang mga ipangpugas sa imuhang kinabuhi para makaani ko og something that is a blessing. So after all, kung kakuan ka din kabalaka. Dahil ni idalit nato, no? So ang kabalaka is it does at more harm than good. Labi na nga ang atong gikabalakan pipila lang na actually in a certain nga diin on reality. Ang uban is just simply worries, dili mo abot. Pero mas mo kung makana gani ang mupatigbabaw lahi ang iyahang atong anihon. Kay kani nga kabalaka, okay, worry brings fear. Og magkuan ni kahadlok, no? Kahadlok dili kahadlok sa Ginoo, kahadlok sa unsa man mo and fear is crippling. Murag di ka halos mo di ka kalihok. Tugod kay da ako unsaon na lang unsaon kada kuan nimo unsaon lang kag mao ni mahitabo na mo ni kung buhaton nga maayon na unsaon lang mao ni kan so maka-cripple sa usa ka tawo. So meaning it does not bring us any produce nga diin good or a blessing. Now let's take a look at the case of Saul. Si Saul nga pirmirong hari. We know nga diin sa time nga diin si Samuel ang gigamit sa Ginoo dayon ang mga tao they want a king, no? And gi-provide sa Ginoo in the person of Saul. Pero wag nakita nato sa kinabuhi ni Saul nga diin na siya life of disobedience. Or should you say partial obedience. The thing nga diin katong time nga diin ipa-offer unta pamatyon tanan. Pero wala niya gipatay tanan. So dai disobedience nga kuan. And even as he reigned, no? Dito sa katawhan sa Ginoo,
night time nga diin, nagmahay ang Ginoo. Ang Ginoo nagrepent nga nga diin iyang gihimo si Saul nga king. And he, through Samuel, gi-anoint niya si David. Although si Saul was still the king. Okay, are you with me sa mga story? Sa iyang pagkahari, ang ingon siya, and the Lord departed kang Saul. But sa diha nga gi-anoint sa si David, the Lord was with David. Pero dili pa siya hari. Then nakita nato na din sa iyang kinabuhi ni Saul. So sa iyang paghari gadiin wala nang Ginoo, na evil spirit nga kami sa iya ha. Then makita nato nga diin to make the long story short, gadiin sa gibuhat ni David nga something that is worth mentioning. Okay, that even sa mga tao Israel nga si Saul iyang gislain ang 1,000 but David has 10,000. No? That caused Saul having this kind of insecurities. Unsa na ni? Ako 1,000 lang iya lang kuan sa ako pero kang David 10,000. So unsa may kang David ani? But the kingdom. So si Saul was determined to kill David. So nasa kapungot. Na time nga diin iya siyang gi-itsahan og javelin, iyahang untang iya patyon. Na time nga diin iyahang basta kay mo makita yung story how he was determined to kill David. He saw the seed of anger sa iyahang kinabuhi. Nga diin gusto siya kay dili siya gusto nga si David mo mupuli or mo kay si Jonathan dili na makapuli sa iya tungod kay naa pa si David. So na-occasion dito sa 1 Samuel makita natin that how he wanted to kill David. So as akong mentioned, using javelin. No, even his man, katong nag-ilang pangita si David, determined kay siya, iya pangigamit ang mga katawhan para lang iyang patyon si David. So that is a seed of anger sa case ni Saul, or a seed of disobedience, or a seed of something that is fleshly, that surely will reap corruption. So mao iyahang seed or mao iyahang bunga sa maong iyahang pagbuhat. Now, on the other hand, if there are some not good seeds, there must be seeds which are we called good, maayo. Di ba? So, may ang nasa even ay mga features diya sa makita nato nga unsay pagdetermine sa usa ka seed nga maayo, butang sa tubig, then ang katugan nimos mo ani sa ilalo, mao na ang mga good seeds. So mga i-determine na lang nga mao na angay nga itanom ka may mga ayo nga ang mga seeds. Balik ta sa Galatians chapter 6 verse 8. For he that in the later part it says, but he that soweth to the Spirit shall reap of the Spirit, shall of the Spirit reap life everlasting. So unsa may klaseng bunga ang iyang i-produce? Di ba sa kabunga mga maayo? Na? That is leading to life everlasting. We note that the fruit of the Spirit is love according to Galatians chapter 5. Joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Kung kaning-kaning ang mga prutas ang ato hisgutan, wadi na ta maghisgot og mga law or sa pay nga mga gidili kay ngano man ang prutas nga imuha nga this fruit of the Holy Spirit is something that is beyond law. So walay law nga mooy mo kuan ani mukural ani nga mao nga mga prutas. So now, let's take the case of David now. So si Saul wanted to kill him. It was in his attitude. Kang kisang attitude kang David, no siyang attitude niya, not to touch God's anointed. So, even though na time nga din na guilty siya by just cutting a portion of Saul's garment, then na time po, kapag pakita lang nga diin sa hari, no? Nga diin, wala gyud siya sala, di ba? So what he saw is something that is really of the Spirit. Even though ang gibuhat ni Saul mauni, pero he is on his attitude, in his philosophy of life, not to touch God's anointed. Di ba? So, nindot nga maong iyang gibuhat. So, wala nag-isgot o dili maayo, wala gani gibuhat, di maayo para kang para kang Saul. He had that opportunity to kill Saul twice. Right? So, sa pirmiro nga sa Saul nga naman, pero ang Ginoo lang magwa na ni, mahitaba, mag-judge na to, bahala sa imuhan eh.
Saul siya, sige David, dili, maayo kay ka, blessed ka sa Ginoo. So, gingon siya, dili lang ko mo, patay ni mo. Saan lang na ako nga, dili ni mo kung ano na akong mga anak. Akong kaliwat. Saan siya. Pero later part, nakita nato how he, iyag yung adto si David, gusto niya, sama siya nga din, iyag yun siyang patyon. That in that second time, ang iyang to show nga din, he had that opportunity to kill Saul, iyang gikuha ang spear ni Saul and even katong water container. Diba? So in that kind of thing, makita nato nga din, din iyang gibasol ang leader ni Saul. Abner, wala man ka diri. Tulog man ka, wala ni mo protektahin mong hari. So meaning, nakita nato nga din, he had that opportunity to kill against Saul. But because of the seed of that philosophy of his life, of his attitude, good attitude, which is something that is pleasing to the Lord, wala niya na buhata. So unsay nakita nato nga mga bunga? Kang Saul, okay, distraction, kamatayon uban sa iyang kuan. Kang David, it was a promotion, no? Blessing. So mao na makita nato nga diin sa kang David, he lived the results to God. Siguro sa imuha kag bag-o pa man ko diri sir unsa man nga mga sowing and reaping di man ko makarelate. Pero there's one thing that thing nga pwede nimo nga i-sow. Unsa man na? You can sow faith, an act of faith, faith in the Lord Jesus Christ. Mutuo ka kaniya siya'y dili sa imong kaugalingong mong binuhatan, maayong buhat para ikaw maluwas, pero mutuo ka sa gibuhat ni Kristo dito sa cross para sa imong kaluwasan. Muani ka og eternal salvation. Uyun sa mani murag gibuhatan din na. Meaning that act of faith that you have. Note that dili ta maluwas pinaagi sa atong maayong buhat. Amen? So sa diha nga nagatuo ka, you sow that seed of faith in the Lord Jesus Christ, you will reap eternal salvation. Now, imo na ba nang naangkon? Mao na imong padulngan. Amen? Mao na atong padulngan. Amen, mga luwas? O padulong ta sa langit, wala pa na nga pag-ani nato, pero dito ta padulong because we sow that seed of faith. What about the seed of obedience? A seed of trusting in the Lord. Trusting in the Lord with all thine heart and lean not in thine own understanding. Diba? In all thy ways acknowledge Him and He will direct thy path. Unsa may bunga ana? It is a blessing. Some sort of ang pagpanalangin sa Ginoo sa atong kinabuhi as we sow a seed of trust or obedience to the Lord. Now, verse 9 of Galatians, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Okay, kabantay mo? Labi natang naatay mga atong ginabuhat na nga diin medyo dili maayo. Murag mapadayon na nato. So murag maluya, dili taganahan mo buhat og maayo. But in verse 10 it says, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Mga igsoon, brethren, it is giawhag ta nga din mo buhat og maayo sa tanang mga tao. Asa labi na kadtong imuhang ka magtutuo. Now, let's take a look at the third point nga atong baton. So naay quality sa sowing and reaping. Naapoy quantity in sowing and reaping. So now, we have now some decisions. We have now some choices we need to make in relation to sowing and reaping. Nayusa ka panutihon ba? Kano sa ang best time nga diin mo tanom og kahoy? Ingon siya diri, the best time to plant a tree was 20 years ago. Kaya nagtanom ka 20 years ago, unsa naman karon? Nanay dako nga kahoy. Pero kano sa man ang second best time to plant a tree? The second best time to plant a tree is now. Wa naman tayo mahimo sa atong miagi. So this is now the second best time to plant a tree. What if 20 years pa magkuad? Wala naging ugon sa pana best time pa ba nagikon nga time. Pero that is how we consider about choosing or making decisions. No? So unsa man in relation to make this kind of decision? If we take a look at Proverbs chapter 23 verse 7, let's take a look at that first phrase. It says, "For as he thinketh in his heart, so is he."
Sa man ko, hari man ko sablay. Mao ka, kay mao na imong una-una. Sa man ko, di man ko maayo. Mao ka, kay mao may imong huna-huna. Oh. So there is, somebody said, according to Charles Reed, sow a thought and you reap an act. Sow an act and you reap a habit. Sow a habit and you reap a character. Sow a character and you reap a destiny. Ato daw nang ihulagway sa duha ka klase nga seed. Not good seed and a good seed. Now, naay dili maayo nga seed. Unsa man, pananitan ka ng seed nga kasuko. Maayo ba na nga seed? Now, ug magtanom ta og kasuko or masuko ta, no? Unsa may atong buhaton? Kung nasuko ta, ako, dali naman ko masuko. Minana nagi ko, masuko gi ko permi. So, mo na imong gitanom sa imong una. So, take note. Mo na imong, we can take a look at our thoughts as the vast field. So, sa deha nga vast field, gatanom ta og seed of kasuko or suko, no? It will reap an act of masuko. Mo nasuko ka. Kay mo may imuha nga gitanom. Dayon, sa deha nga nasuko ka, unsa may resulta? Tungo na sa imo, mo resulta nagdali ra gyud ka masuko. Kay imo man gigalam, imong giatiman ang imong pagkasuko. Dali ra gyud ka masuko. Don't get me wrong. Mingon ang pulong sa Ginoo, be angry and sin not, and let not the sun go down upon your wrath. But napoy ingon sa pulong sa Ginoo, put off anger, wrath, malice, blasphemy. So in this case, unsa man kung wala nimo gi-put off, meaning imong giso ang seed of kasuko. So dali ra ka masuko. Unsay resulta ani? Unsa man nga character or habit nga imuha na, masukanon ka. Or ang sa katao masukanon. So unsa may resulta ani? Unsa anihon sa usa ka masukanon nga tao? I don't think nindot nga ani. No? In relation to our brethren, in relation sa imuhang silingan, dili nindot, di ba? So, now let's take a look at usa ka maayo nga seed. Unsa man? According to ganiha in sa verse 10 sa Galatians, let us do good. In general, natay seed, seed mubuhat og maayo. Mao na imo ipugas diha sa field sa imuhang huna-huna. Kay ingon man siya, for as he thinketh, so is he. Ganahan kay ko bubuhat og maayo. Mao gina akong gusto nga buhaton, maayo gyud para sa uban. Bahalag yubiton ko, bahalag di ko pansinon. Bahalag yabidan ko, gusto ko nga mabuhat og maayo. Mungisi. Dili ngisi sa ngiting aso, no? Mo buhat og maayo. Now, if you plant a seed of good well doing, so mobuhat og maayo. So unsay imong maani? Of course, moani maayong buhat. Murag diretso na imong maayong buhat. Kung ganahan ka mo tabang, naalagi na sa imo, ganahan ka, muditso ka, sir, tabangan ta ka, unsa man, nakay nakita ang gusto tabangan. So, mo resulta mo maayong buhat. So, unsa man kay, nakay maayong buhat. So, meaning, nagresulta ni og ikaw butan gid ay. Ikaw nagbinuotan. Dili walay buot. Wala ko nagwali sa ato, pero I'm generalizing that even to myself. No? So, nagbinuotan. So, unsa may imong marip kay nagbinuotan man ka. Makita nila nga ikaw, buutan yun ni siya. Na? Kay nagsow ka og thought nga buutan, og imo na siyang gigalam hanton nga nagresulta nga makita nga ikaw, buutan yun ni. Uy, nangitatagtabang kisa may tungkol na, asikuan, marelate ni mo, kay nga naman, buutan yun siya. Di mo balibad, bisan pag nagkalisod. Because naana sa iyahang no? Iyahang so nga diin pagbinuutan. Nga mubuhat gyud og maayo. So, for as he thinketh, so is he. And Earl Nightingale says that in this way, we become what we think about. So, kung sa imong ginahuna, mao na ang mahimo nimo. So, mao na ang atong human mind, mao ni ang land nga diin we want to sow the seed. So, kung sa atong ibutang diri, maayo ba or di maayo, mo resulta gyud na og imuhang habit or character or destiny nga mao in relation sa imuhang gipugas or gitanom, no? So, mao na nga kinahanglan na nato nga i-plant ang atong mga gustong buhaton, atong goal diha sa atong hunahuna, and surely maabot na sa atong pagdulngan. Now, someone who says anonymously, your life is a result of the choices you make. If you don't like your life, it's time to start making better choices. Now, dali kayo.
Makaingon ka, kanong si David, si Saul ba? King na siya sabi, sige, di na ko mo ni movie ko ang David nga, di na ko ni mo patay. Pero nga, pag tanaw na ko sa later, buhat yun ni Saul, naalagid sa iya ha. No? So, mo na gito yung tanom, nahimo na yung karakter nga iya determined sa pagpatay. So, hinaana po, no? Makita nato nga din sa atua. So, if you sow negative thoughts, your life will be filled with negative thoughts. If you sow positive thoughts, unsa man, of course, your life will be cheerful, successful, and positive. No? So, ang usa ka tawo gusto mahimong engineer. Naon sa man iyang kuan? He saw a thought of gusto ko mahimong engineer. Yung nakakita lang siya usa ka bata, nakakita lang siya sa iyang uncle nga diin nag-oath taking, electrical engineer. Yang hunahuna siya gusto ko mahimong ana. So na siya ang pagkabata, he saw the seed of that ambition, that goal of becoming such a professional. Then guess what? Because of that seed being sown, nagbunga na. Although katong bata, ganahan siya, siya nga nung nahimo man siyang engineer, ganahan man siya magtudlo. Pero nahimo siyang engineer, kay gusto na iya nakita, nga iyang giso nga din mas engineer. Pero nagtudlo po siya, kay mo iya yung gusto di ay. Okay, so, siguro bata pa ka, or nakadiri sa atong probinsya, ninduta sa airplane, no, galupad-lupad. Naglupad-lupad. Ninduta, makasakay ko anak, no? Sometime, sometime, nga din kan, diba? So, nindot kayo nga din. Uy, pagkasakay ni mo, wow. Kato akong gidesign, natuman ra. Because you saw that seed, nindot kayo. Nindot mo adto sa laing lugar. Magtanom lang ka. Then just let it leave the cultivation, ang kwan, that do the paggalam sa imuhang thought of sowing that particular seed. So, let's wrap it up. So just like farmers, so our choices really matter. So when we sow good seeds, kindness, love, and generosity, what do we reap? We reap blessings in our relationships, health, and well-being. Unsa man sa contrary, if we sow not good seeds, unsa man nga mga not good seeds, fleshly, it will negative actions like worry, selfishness, bitterness, and harmful behavior. What is its yield? Unsay bunga? It yields consequences. So the law of sowing and reaping reminds to be an intentional about what we sow, knowing that the harvest will reflect our choices. So unsa may atong i-choose karon? Padayon ba ta sa pag-sow sa mga fleshly nga mga pagpugas, or let us sow to the Spirit, no? To have this fruit of the Spirit. So ato lang dumduman, ang actions nato na asya mga consequences. And the seeds we plant today shape our future. Let's pray. Heavenly Father, loving Lord, we thank you. Salamat sa imong mensahe nga among nakatunan karon. Yes, Lord, it's one thing nga diin maka-learn me, but it's another thing nga diin we will put this into action. So Father God, among nga gitugyan nini diha kanimo, ang imong papanglihok, even sa among nga taliwala. Wala may mahimo kung wala ka, pero daghan mig mahimo, or nothing is impossible sa imuhang side. So as the pianist mag-play sa pianos, kumusta man kahigala? Nana ba kay paabot nga bunga nga kinabuhing dayon. Nga din kung wala na ka diri, sure na ka makaadto sa langit. Mao na imong bunga nga imong mao na imuhang i-harvest. No, dili na nato ma-harvest kung dili ta mo tanom og seed of faith. Pagtuo kang Kristo Jesus nga katong iyang gibuhat dito sa cross, igo nato sa atong kaluwasan. So kung ikaw wala pa ka nakaangkon kang Jesucristo karon, would you mind accepting Him as your personal Lord and Savior? Pwede kang pataas sa imong kamot. Pataas lang. Kung gusto kang mamudawat kang Ginoong Jesucristo na aba, okay, it is your decision. You are the one who will make some choices. So I presume nga tanan nga nakadawat. So sa ato karon nga nakadawat na. So kumusta man mga igsuon? Unsa may atong ipugas karon? Or unsa man nga maayo nga imong ipugas nga gusto nimong galamon? Why not ask help from the Lord? So again, dili na ito mabuhat kung kita lang. And dili ni usa ka one-time event
nga mga pugas ta, gusto ta mo pugas ani nga wala na mga challenges, wala na mga oppositions nga diin sa imong gipugas mupugong nimo. Pero pwede ta makadol sa Ginoo. Ginoo, tabangi ko. So while nganong dili man kamo ani sa tubangan. So ang altar open. So pwede ta mo ani sa tubangan. So we all stand, mga nindog ta. If you want to sow some seeds ng gusto nimo mahitabo sa imong kinabuhi for His glory, iduola na sa Ginoo. Okay. After all, it's better to trust in the Lord than to put confidence in man. Atong saligan siya nga bubuhat. Yes, Lord, we are nothing. Amo kami fleshly. Nami mga buhat nga diin sukwahi sa imong gusto. Pero miduol ko nimo Ginoo kay wa ko'y mahimo kung wala ka. Duol ko nimo Ginoo kay gusto ko nga mausab. Kay nga ako nga buhat murag unod nun ra kaayo. Salamat Ginoo ni nga mga sa imong pulong amahan once again. Salamat sa imong katawhan nga nagaduol kanimo. Ngayog tabang nimo. And even sa mga kaigsunan nga nasila nga gitindugan karon. Among pag-ampo Ginoo nga ikaw magpadalangin usab kanila. Help us, Lord, dili na mo makaya. We need really your help. Salamat amahan sa imong kaayo sa mong kinabuhi. Salamat Ginoo nga naa ka nagpadayon pag-amuma ka namo. You are not yet finished with us yet. You are still working with each and every one of us. Salamat kay niyong tanan mo. Balik nung mayad kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen.